So, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala amabad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, at pasensya na kayo sa medyo pagka-delay natin ng konti. So, reasonabling naman pagka-delay kasi actually shahada yung kanina, kaya dapat natin tugunan talaga yung ganong mga sitwasyon, taka yung mga ganong mga magsasyahada. So, alhamdulillah, okay, nawa, dalangin natin na yung mga ganon, nagsyahada, katulad ni, ito si, pakilala natin si, kapatid na natin to bro, Gremar, tama? Mark na lang po. Si Mark na lang, so Mark. So, welcome natin si Mark na nagsyahada rin siya kahapon. Kahapon lang, mashallah, tabarakallah. Mashallah. Ayan, welcome sa Islam. Mashallah, tabarakallah. Kumbaga, very fresh talaga. Alhamdulillah, yung kanya pagbabalik Islam din. Ayan. Ay, mashallah. Sige po, i-welcome natin siya sa pananampalatayang Islam. Okay. At yung kanina naman, yung si brother Saturnino. Brother na rin siya kanina. Kanina lang wala pa siya. Rashid yung kanyang isinulat sa kanyang application yung kanina. Si Brother Mark, baka wala ka pang napiling Islamic name o meron na rin? Nag-compo po yung nag-search po ba sa pangalan? Oo, nasa naman yan. Kung ano yung parang tingin mo na parang mas okay sa'yo, mas maganda para sa mo is ikaw ang pipili niya to. Yan, mashallah. Maya bigyan ka namin ng mga beautiful names na mga pwedeng pagpilian siya here. So at least ngayon bago ang lahat nice nating bigyan muna ng pansin yung pagbabalik Islam ni Brother Mark, no? So itatackle natin muna yung tauhid, no? Kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa inyo medyo review to, no? Kasi nga kumbaga medyo kung paano kahit napagdaanan nyo na itong topic na ito or yung subject na ito, pero malawak ito, napakalawak. Patungkol sa tauhid, ang kahulugan nito kasi, Mark, ito yung kaisahan ng Allah. Sinasabi na panahon ng unang propeta, napakatagal na, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almost 13 years niyang i-introduce itong patungkol sa kaisahan ng Allah. So, sabihin tayo na bagong yakap sa Islam, sabihin kung dadaan tayo sa prosesong 13 years, di ba? Napakatagal yata tayo, no? Para kang magmamasteral, di ba? O doctorate, di ba? So, kaya sabi natin na bagamat sila natalakay nila ito, pero actually kulang pa sa sa very basic lang yung napag-anuhan din. So, patungkol sa tauhid o kaisahan ng Allah, dito inumpisahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipakilala mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi ayon sa kanyang sariling kaisipan. Sabihin, yung kaalaman patungkol dito, ito ay revelasyon mismo ng Diyos sa kanya. No? So, katulad ng pangyayari na sinasabi na sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may nagtanong sa kanya kung sino ba si Allah. So, napaka-importanting katanungan na actually dapat sa isang Muslim o isang balik Islam, talagang kumbaga matibay yung kanyang paniniwala dito. Yung patungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi patungkol sa Diyos ito no? Dito kasi yung pinaka magiging foundation natin sa ating pananampalataya, paniniwala. Patungkol sa pagkakilala, patungkol sa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na unang verse na bumaba dito patungkol sa katanungan kung sino ba si Allah, ito yung sabi dito na ang Allah, siya ang nag-iisa. Sa Arabic terminology, yung sabi dito, Qul huwallahu ahad. Sabi dito, sabihin mo, ang Allah, siya ang nag-iisa. Ngayon sa Arabic terminology, medyo, medyo al-ahad, medyo malawak ang yung pinaka-interpretasyon dito. Kaya meron siyang interpretation na tatlo na sinabi na ang patungkol sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, welcome sa mga sige po, welcome. Is dito tinutukoy na ang tauhid, ar-rububiyya, yung sabihin, kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon.
nahulugan patungkol kay Allah, siya ang tunay na Diyos na nag-iisa lamang. Matibay na paniniwala yun sa Islam. At of course, susuportahan to ng mga prueba mga proof na kung bakit siya yung tinatawag na tinuturing na siya ang nag-iisang tunay na Diyos. Isa sa sumusuporta dito na proof yung patungkol sa chapter 1 verse 2 ng Banal na Quran. Sinasabi dito na Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sa kahulugan sa Tagalog na patungkol dito, sabi niya, ito'y revelation din versus sa Quran na sinasabi na patungkol kay Allah ang pinag-usapan, siya ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Kanya, sa Allah, siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang. So, kung pag-aaralan natin, i-analyze natin ang verse nito, Muslim at hindi Muslim, siya ang Diyos na tinuturing. No? Kaya dito rin sa verse nito, malalaman din natin na mali pala yung mga sinasabi ng mga ibang tao na pagkilala nila sa Allah ay Diyos lang ng mga Muslim. So dahil nga, ang verse nito, nagsasabi na ang Allah siya ay Diyos ng lahat ng mga nilalang. Sabihin, sangkatauhan. So inshallah, naging naunawaan natin to. Okay. Ngayon, okay, dahan-dahan lang yung ating magiging topic na ibibigay kay Mark dahil nga bago lang. So at least ngayon nakakaroon ka ng idea ngayon na pagkilala sa Diyos sa Islam is merong tinatawag na mga prueba, proof, matibay na ebidensya. Kasi itong ebidensya na to, itong proof na to, hindi basta-basta to. Ito yung mga revelasyon. Baga, revelation of God. Binanggit natin kanina, chapter 1, verse 2. Matibay na prueba. At yung patungkol sa Qul Huwallahu Ahad, chapter 112 naman, verse 1. Mga matibay na verso. Na sabihin, ang mga verso ito, hindi katang-isip lamang. At hindi lamang ito sabihin na pinormulate ng kahit sino man. Ito ay mga matibay na prueba. Okay. Ngayon, kung patungkol naman sa tauhid, i-relate ko na kayo dito mga kapatid. Kumbaga kasi ang pinag-usapan ay tauhid. Kung tauhid ang pag-usapan, kung ang magiging subject natin ay patungkol kay Propeta Abraham, napakalaking bahagi na ginampanan ni Propeta Abraham sa buhay niya. Dahil, di ba, pinag-usapan natin kasaysayan ni Propeta Abraham, di ba? So, batang maliit pa lang siya, sabihin, isang batang maliit, is dumaan na siya sa mga kapagsubukan kung paano niya talagang panghawakan yung pagkilala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sige, kasaysayan, at least makakarelate ka dito. Propeta Abraham, aware ka? Di ba, biblical to, di ba? Ang pangalan ni Propeta Abraham. So, biblical background, sinasabi na si Propeta Abraham, siya ay tinuring ng ama ng lahat ng mga mananampalataya. So, nag-agree lahat dito. Part ng Christianity, part ng Muslim, at iba pang mga kahit sa Hudyo. No? Patungkol kay Propeta Abraham, siya ang tinuturing na ama ng lahat ng mga mananampalataya. So, batang maliit pa lang siya, ang background niya is meron siyang ama, ang tatay niya. Ngayon, ang tatay niyang ito, tagalilok ng rebulto. Yun ang trabaho ng tatay ni Propeta Abraham. At alam natin, sa Islam, bawal na bawal, malaking kasalanan, napakalaking kasalanan ang mga, yung tinatawag ng mga rebulto at pagdadasalan. No? Napakalaking pagkakasala. Pero that time, mismo tatay ni Propeta Abraham, yun ang trabaho niya. Nagtagalilok siya ng rebulto. Kaya nga sinasabi, ito ay base din sa Quran, na sinasabi na si Propeta Abraham, sinasama siya ng tatay niya sa kabundukan para pumutol ng puno. At pagka yung puno na yon, naputulan nila, hinahati sa dalawa. Yung unang kalahati, ito yung nililidok ng tatay niya na maging rebulto. At yung kalahati naman na puno, yung natira, pinanggagatong nila. So, ganun. So, ngayon, pag nalilok na nung tatay niya yung rebulto, ngayon,
para maibenta, inuutusan si Propeta Abraham. Maliit pa lang siya. Batang maliit pa lang siya. Ang utos ng tatay niya sa kanya, Abraham, dalhin mo ito sa pamilihan, palengke, at ito ibenta mo. Ngayon, that time, maliit na bata pa lang si Propeta Abraham, guided na siya. Meaning to say, may tinatawag na kakaiba na kay Propeta Abraham. Nabatid niya, inspired siya, yung tinatawag na ano siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, natawfikan na siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi dapat na ituring Diyos yung mga ganong mga nililok na ribulto. Kaya sabi niya, pagka dumating na siya sa mga pamilihan, sabi niya, bumili na po kayo. So, tumusunod siya sa tatay niya kasi bilang ama, andun yung respeto pa rin. Bilang anak, andun yung pagbigay niya ng respeto sa kanyang ama. Sabi niya, tapat siya eh. Bumili na kayo ng nililok ng tatay ko na ribulto, na kung saan ang ribultong ito, siya ay may tainga pero hindi nakakarinig. May inukit na mata pero hindi siya nakakakita, sabi niya. Tapat siya eh, bata eh, no? So, tingnan nyo ha, yung pamamaraan niya. Bilang paggala sa kanyang ama, sinunod niya, binenta nga niya. Pero tapat din siya na ang binibenta niya, may mata nga, hindi naman talaga nakakakita, may tainga nga, hindi naman din talaga nakakarinig. Ngayon, nalaman ng tatay niya ito. Nalaman niya. So, nagalit ang tatay. Hindi siya Muslim. Actually, talagang hindi Muslim ang tatay niya. So, sabihin, hindi sila naniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Hindi natin alam, pero may mga nauna kasi mga paniniwala, may mga dati naniniwala sa apoy na Diyos, may naniniwala sa buwan, sa bituin, sa araw. So, mga ganun. So, mga sinaunang paniniwala na talagang, kumbaga, ligaw. No? So, kaya naman, dito malalaman natin na ang naggabay kay Abraham, batang maliit pa lang, is alam niya na ang ganung mga uri, ribulto na inukit, hindi dapat dinadasalan. So, kaya naman, sinasabi na sa pamamagitan na yon, ando doon yung nung nalaman ng tatay niya yun, nagalit sa kanya, actually, yun ay naging dahilan para siya itakwil. Tinakwil siya ng tatay niya. Batang maliit pa lang siya. At that time, kung ano yung paniniwala din ng mga sambayan ng tao, ganun din yung pinaniwalaan ng tatay niya. Kaya naman, nung mga tao na yon, nalalaman din nila na si Abraham is parang iniinsulto niya yung kinikilalang Diyos nila, is nagalit din ng taong bayan sa kanya. So sa pangyari na yon, may dahilan na napakabigat na ang mga taong bayan is nais nilang patayin si Abraham. Parang itinuring nilang peste yung bata. Na yun na nga, siyempre tinutulig siya yung Diyos nila. Inisip nila na baka sa pagtulig sana yon magkaroon ng dilubyo, magkaroon ng pagpinsala, magpadala ng kung ano man na peste na pangyayari o epidemya. Kaya naman, ang paraan nila is patayin si Propeta Abraham, batang maliit pa. So ngayon, ito ay saksi ng buong sambayanan. At hindi na, kumbaga ang tatay niya mismo, pinabayaan na rin siya, kaya tinakwil siya, di ba? So yun yung pinakarason din, yung hindi pagkilala ni Propeta Abraham sa mga katulad ng mga ribultong inukit. No? That's, ang pamamaraan nun, sinasabi na ang mga taong bayan, sila ay humukay. No? Humukay sila at nagpadingas ng napakalaking apoy. At ang plano na doon na doon ihahagis yung batang si Propeta Abraham sa apoy na yun. So, saksi ito ng buong bayan dahil nga sabi na parang itinuloy ng peste si Abraham. No? So, dito, milagro ang nangyari. Sinabi natin na si Propeta Abraham, dito talaga, batang maliit pa lang siya, saksi na siya sa tinatawag na pagkilala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya yung tunay na Diyos. Na that time na ihahagis na siya sa apoy, ang mga anghel ay nag-iyakan. No? So, narinig ito ng mga
of course, batid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat, no? At yung iyak ng anghel na yon, nagsalita sila na, "O Abraham, manalangin ka, ano ba ang gusto mong gawin namin sa pagkakataon na yun?" So baga naghihintay ng command yung mga anghel. Sabi niya, ang salita niya, "Wala akong pangangailangan sa inyo. Kay Allah, may pangangailangan ako," sabi niya. "Pero sa inyo, wala," sabi niya. So maging sa batang maliit pa lang siya, batid niya na ang dapat nahihingan ng tulong ay ang Diyos lang talaga. Kaya nga, may isa tinatawag na hanggang sa panahon ngayon, yung tinatawag na panalangin na Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ito ay pinalangin ni Propeta Abraham that time. Anong kahulugan nito? Sinasabi doon na sa pangyayari na yon, ipinalangin ni Abraham ang Hasbi Allah wa ni'mal wakil, sapat na ang Allah, sabi niya, sa aking mga pangailangan. Sapat siya lang talagang kailangan ko. Kumbaga, hindi niya tinanggap ang mga tinatawag na mga anghel. No? So, dito sa panalangin na to, kumbaga yung 100% na reliance mo sa Diyos. Na kahit na bingit na ng kamatayan, hindi mo pa rin tatanggapin yung kung ano man. So, kung i-relate natin sa ating sarili, siguro may mga pangyari na baka nalagay tayo sa bingit ng peligro, di ba? Minsan makakalimot pa nga tayo sa Diyos, di ba? Pagka ganon. At minsan naman, kung ano yung tulong na binibigay sa atin, tinatanggap na natin agad-agad. Di ba? Umaasa tayo sa mga ibang mga sources, no? Katulad nun, mismo anghel pa nga, tinanggihan niya yung tulong na yon. Sabi niya, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. No? So, kaya naman, si Propeta Abraham, batang maliit pa lang siya, is yung patungkol sa pagkilala sa nag-iisang tunay na Diyos, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, is talagang andun na yung guidance sa kanya. No? So ngayon, di ba itinatopic natin yung patungkol sa Hajj, di ba? Dahil nga darating yung buwan ng Dhul Hijjah. So today, ang petsa ngayon is May 15, ang Islamic calendar is Dhul Hijjah 28 na, or Dhul Qa'dah 28. So malapit na, dahil 28, 29, 30, tapos na yon, then papasok na yung Dhul Hijjah. No? So, sa kasaysayan kasi ng tinatawag na Hajj, napakalaki rin ng ginagampanan na patungkol sa kasaysayan ng Hajj ni Propeta Abraham at ng kanyang pamilya mismo. Sa pangyayari sa kanya, na sinasabi natin na kung babalikan natin yung pinag-usapan natin na last Friday, di ba tumanda na siya ng napakatandang edad, di ba? Maging yung kanyang asawa, tumanda na rin na halos inakala nila na baog na si Sarah, na hindi nagkakaanak. No, parang sila both. No? Both sila tumanda na. Pero paano magiging ama ng lahat ng mga mananampalataya ang isang napakatanda na, di ba? So, sabihin, isang milagro talaga ang pangyayari kay Propeta Abraham na nanggaling sa kanyang lahi na that time is napakatanda na, maging yung asawa niya is nakalang baog, no? Then sa lahi nila lumabas lahat ng mga talagang kasalukuyang mga propeta, no? Sabihin na dahil sa paniniwala niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na matibay, nagkaroon siyang ng maraming mga offspring, mga anak, in both kay Ismael at yung kay side ni Isaac. So halos karamihan ng mga propeta dito talaga nanggaling sa lahi ni Propeta Abraham. No? Okay. Kaya nga kung pag-aaralan natin yung family tree kay Propeta Abraham, nagkaroon ng dalawang anak na propeta pa rin, Ismael and Isaac. Then sa mga lahi na ito, dito naglabasan yung mga katulad ng lahi ng mga nila David, napakarami, hanggang sa umabot kay Jesucristo, no? At doon sa side naman ni Ismael, dito rin lumabas lahat din ng mga propeta na hanggang sa lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kaya nga dito kung i-analyze natin paano magiging ama ng lahat ng mga mananampalataya ang isang napakatanda at
wala pang anak that time, di ba? Sabihin, kaya nga siguro yung minsan yung belief natin, minsan yung pasensya natin, kailangan talaga hindi tayo maabot doon sa minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Kasi kung i-relate natin sa kanyang buhay, is talagang okay, mashallah, tabarakal, magandang announcement yun, breakfast eh. So yun, okay. Okay. Patalastas yun, okay. Okay, ito, meron tayong pabasahin mula sa Banal na Quran dito na patungkol sa chapter 37 verse 102. So related na ito sa buhay ni Propeta Abraham na sinasabi na ipinakita nito na hindi na siya sanggol, may sapat ng lakas para maglakad. Okay. So dito kasi sa naging katanungan dito, kung ilang taon yung anak niya nung iaalay si Ismael. So ito kasi walang eksaktong binanggit na edad dito. Na ang binabanggit kasi sa Quran na nung may sapat na lakas na yung bata na si Ismael at kaya na maglakad at tumutulong na sa kanyang ama na si Propeta Abraham, dito yung tinatawag na pangyayari na siya ay inalay that time. Okay. So ito ay nakasulat sa chapter 37 verse 102. Okay. So may mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng katulad ng mangyayari na banal na paglalakbay, itong pilgrimahe, katulad nga nung ito, recap na lang din to, sabi number one dito, yung pag-iwan kina Hajar at Ismael sa Makkah. So iniwan ni Propeta Abraham o Ibrahim si Hajar at ang batang si Ismael sa tuyong lambak ng Mecca sa utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Noong paubos na ang tubig na baon nila, dito nataranta si Hajar, ang nanay, na kalong-kalong niya yung anak niya at ito ibinaba niya dahil nga ang nais niya is humingi ng tulong. Baka may sakasakaling may dumaan doon sa mga lugar na yon. Kaya dito nangyari yung pitong beses na pabalik-balik sa bundok ng Safa at sa bundok ng Marwa na tinatawag na sa I. Okay. Number 2, sa kasaysayan din ng itong Dhul-Hijjah na may tinatawag na paglalakbay na pilgrimahe, dito rin yung kasaysayan na mangyayari yung paglabas ng balon ng Zamzam, no? So okay, then habang umiyak si Ismael sa uhaw, dito ay pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Angel Gabriel at lumabas yung tubig Zamzam. Hanggang ngayon ito pa rin ay iniinom ng mga nagpipilgrimahe lalo na sa panahon ng Hajj, no? At of course yung Umrah. So third point dito na binabanggit sa kasaysayan nito, dito rin yung mapangyayari na sa pagsubok ng pag-aalay na napaniginipan ni Propeta Abraham na inaalay si Ismael. Sabi natin kanina, dati, kung babalikan natin, ang mga propeta, kapag sila ay nanaginip, ito ay revelasyon ng Diyos sa kanila. No? Hindi katulad natin na minsan ang pansarili lang natin na desire yung ating panaginip at kadalasan pa ay bunga ni Shaitan yung ating napapanaginip. Kaya marami tayong minsan masamang panaginip, di ba? Okay, pero sa part ng mga propeta, kapag sila ay nanaginip, ito ay revelasyon ng Diyos sa kanila. Na maaaring dun yung pamamaraan na kinakausap sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Okay. So, dito, sa pangyayari na yon nung iaalay na si Propeta Ismael ng kanyang ama, ito yung kanyang itinugon. Ang tugon ni Ismael, Ama ko, gawin mo ang nalalaman mo o nasusumpungan at sabi, gawin mo ang ipinag-uutos sa iyo at makikita mo ako na sumusunod sa kalooban ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, maging bata na si Ismael, ando doon yun yung pagiging submissive niya, no, sa revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Then sa fourth point, meron din sa pangyayari na to yung pagka gagalap kayo ng Hajj
meron tinatawag na pagbabato sa tinatawag ng mga jamarat. No, ito kasing jamarat, ito yung mga bato. Na kung saan, sa mga batong malalaki na ito yung mga lugar na kung saan nagkatawang tao ang shaitan. At dito yung yung pinaka-seremonious ng pagbabato sa shaitan. 7 beses na kumuha si Propeta Abraham ng mga malilit na bato at ito ay ipinupukol niya. Okay, 3 times na nangyari yon. Kaya may 3 jamarat, 3 malalaking bato or 3 uri ng bato kasi may mga sizes yun eh. Ibinasi nila sa sizes ng mga bato. At ito matatagpuan sa bundok ng Mina. Actually, sabihin dito malalaman natin na ang patungkol sa aral ng Islam talagang makatotohanan talaga siya. Nakatala sa Quran at nakikita visually, physically. Kapag ito'y tinuto natin, no? Itong mga binabanggit natin to. At malalaman din nito natin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala para lubos natin ma-develop yung ating pananampalataya sa Kanya, hindi lang basta-basta nakatala no? Yun nga, merong mga physical evidences nakikita natin. Okay. So may another point yung panawagan sa Hajj. So ito napaka-importante, no? Inutusan si Propeta Ibrahim na ipahayag sa sangkatauhan, no? Unang panahon, just imagine, no? Ang lugar ng Makkah, walang katao-tao. Pero ang utos kay Propeta Abraham ay sa bersong ito, isigaw niya, ipahayag niya na ang mga sangkatauhan ay magpunta sa Makkah upang gumanap ng pilgrimahe. Pero tignan niyo yung tinatawag na hikmah o tinatawag na kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hanggang sa panahon ngayon, ang sigaw ni Propeta Abraham that time, napakatagal na panahon na, hanggang sa panahon ngayon, ito ay tinutugon ng mga tao. Diba? Kaya naman, napakarami ngayon, sa panahon ngayon, diba, travel sila dito sa Makkah upang gampanan yung Hajj. So, dahil dito sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yun nga, inutos na kay Propeta Abraham na ipahayag mo sa sangkatauhan ang Hajj. At mula noon hanggang ngayon, milyong-milyong Muslim ang tumutugon sa tawag na iyon bawat taon sa lugar ng Makkah. Mga ritual ng Hajj na may kaugnay kina Propeta Abraham, ang asawa niya na si Hajar at ang anak niya na si Propeta Ismael. Okay. So, balikan natin yung mga tinatagubilin na paghahanda kasi napaka-importante nito. Yung mga actually magiging review ito, tinalakay natin to last Friday. Ano yung mga natatandaan ng bawat isa? No, of course maliban kay brother. So kasi kung bakit natin tinetesting yung memory nyo sa pag-aaral sa Islam, kung matatandaan nyo, meron tayong mga memorization dito. Meron tayong mga minimemorize, ginagamit natin yung ating memorya. Di ba? Nagme-memorize tayo ng mga surah sa banal na Quran, right? So, tignan natin ngayon kung ano ang natandaan nyo na mga pinag-aralan natin last Friday na mga itinatagubilin na pag dumating yung tinatawag na buwan ng Dhul-Hijjah. So, ano ba ito? Ano mga dapat gawin? So, bro, pakipase mo sa kanila para at least magising-gising sila. Okay. So, yung mga tinatagubilin natin, tinalakay bro. Ano yun to? Magbigay tayo na kahit na isa lang. Marapakarami natin binasa dati. Sige bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam barakatuh. Ustad, yung 5 haligi ng Islam. Okay lang din. Sige. Sige, banggitin mo yung 5 haligi ng Islam. Yung una po ay Syahada, Okay. Salah, Hmm. then yung Som, yung ba yung Som ay yung Pag-ayun, no? pag-ayuno, yung fasting. Okay. Then Sadaka, Zakat, yung pagbigay tulong sa then Hajj.
Hajj. Mashallah. Okay. So, kung i-review natin ulit siya, tignan natin yung memorya, kung ulitin natin, para matanda mo siya, meron sa Islam, merong 5 haligi ng Islam. Parati sa, ano rin sa'yo bro, tandaan mo rin siya. Sa Islam, merong 5 haligi ng Islam na kung saan, sabi, ito ay pillar of Islam. Unang-una, yung tinatawag na shahada, which is, ginampanan mo to, di ba? Okay. Yung shahada, kung ito tatalakayin natin to, papaliwanag natin, ito yung pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Pangako natin to sa Kanya. At si Muhammad ay sugo ng Allah. So, ginampanan mo to, right? Okay. So, ito yung unang haligi na binabanggit ni brother. Pangalawa, sa haligi ng Islam, pagkatapos natin nagshahada, maobliga tayong magdasal. Kaya dapat, of course, ito yung susunod natin mapag-aaralan din kapag ka nagshahada tayo. Kung paano yung pagsasala. Okay. Then, sa sala, of course, merong 5 beses na pagsasala. Masipag ang Islam Muslim magdasal 5 beses. So, ito yung obligatory. Then, after ng sala, pagka dumating yung buwan ng Ramadan, ang isang Muslim, maobliga siyang magsagawa ng pag-aayuno. Ito nga yung Som. Yung, sa Arabic kasi terminology is Som. Then, after that, pagkatapos ng Som, meron din so, meron din na tawag na ito yung sinasabi niya kanina, obligadong kawang gawa na tinatawag na zakat. So, ito, bagamat pillar of Islam ito ay naobliga lamang sa may kakayahan na pinansyal kasi pera to eh. No? Sabihin, sa mga mayayaman, mga businessman, milyonaryo na Muslim, kapag ka umabot ang kita nila sa ganong may range, 2.5% nun is kailangan nilang itong i-donate no, sa mga mahihirap. So, obligado sa kanila to. Pero sabi nga natin, para sa mga may kakayahan lang. Meaning to say, kung walang kakayahan, bagamat pillar of Islam, maluwag ang Islam no, hindi obligado sa isang mahirap na Muslim yung ganung zakat. Then fifth, ito nga yung tinatalakay natin ngayon related sa magaganap na pilgrimahe, which is ito yung tinatawag na Hajj. Very good, mashallah. So at least aware si brother. So nag-warning si Ustad, Hazan, alhamdulillah, meron tayong breakfast. So, for final round, magbigay kayo ng bro, yung question pa rin natin. Yung mga itinatagubilin na ano ba yung itinatagubilin pag dumating na yung Hajj time, Hajj buwan ng Dhul-Hijjah, ano yung dapat natin gawin bilang Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilang Muslim, kailangan natin paghandaan ng maging handa sa darating na Hajj. Yan lang, Ustad. Very specific ka talaga. Pero, meron pa nga eh. Ano nga? Tinanong mo kasi ako, meron ako sasabihin. Sige na. Yung sabi mo, yung topic ba last week? Oo. Yung kung saan sinubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pananampalataya ni Propeta Abraham. Yan lang, Ustad. Okay, sige. Next. Bro. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Maalala ko lang, Ustaz, bukod sa yung 5 pillar, yung pagtitiis. Yun. Okay. Ang pagtitiis. Ayun. Halimbawa ng tinatagubilin sa atin yung pagtitiis. Okay. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ang related pa rin sa Hajj, natatandaan ko yung pagpapasting, pagpatak ng Dhul-Hijjah. Ayun, very good. Okay. At saka yung Which bawal is specific sa araw ng Arafat. Arafat, which is on the 9th day ng Dhul-Hijjah. Tapos yung isa pa yung bawal magputol ng kuko pagdating ng Sa mga nag-aalay yun. Sa mga nag-aalay. Yun yung ko. Saka yung kurban ba yun? Yun. Another Ayan. terminology ng pag-aalay din yun. Kurban. Yun yung natatandaan ko. Mashallah, okay. Anong tatapalan mo ng araw ng day? Sabi nila, kasi ang pagpapasok ng Dhul-Hijjah is on the 18th ng May. So 15 na tayo ngayon, di ba? Pero parang tentative pa siya ng 18.
So, bibilang ka ng, ano, so, Sa 80 ka magsisimula. bilang, so, yun. Calendar. Tentative yun, tentative. Malalaman pa lang natin. Either 27 or maring 28 or 26, 27, 28, mga ganon. Ano yung papastin niya? Yung pinaka highly recommended isang araw, which is on the night of Dulhijjah. Kasama tayo dyan o yung... Kasama tayo. Kaya ko yung perform lang ng batch. Actually, sa kanila, ang mismo nagpe-perform, hindi sila kasama. Tayo ang nire-recomendahan ng ganon. Para ma-avail natin yung reward na, yun na nga, ang reward nun ay patatawarin ng kasalanan ng nagdaang taon at ang darating pang taon. So, now, of course, dapat maging katanggap-tanggap yung pag-aayun na yun on the night of Dulhijjah. Ayun. So, ito yung pinaka-importante. So, magiging tentative kasi nga, hindi pa dumating yung sign. So, pag dumating na yung sign on the 18th ng May, so, sabihin, yun na yun. Yun yung pinaka, doon na makakount yun. Yun, okay, mashallah. So, si brother, baka may natandaan siya, mga ikinatagubilin pa, na itong pagka dumating ng sign. Okay, so i-recap na lang natin. Ang very special kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinasabi, yung day 1 hanggang day 10. So, sabihin, yung unang 10 araw, day ang ating pinag-usapan, no? Ito yung sinasabi na pinakamamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga araw sa loob ng isang taon. Itong darating na to. Kaya nga, sabi, paramihin natin ang ating mga pagbabasa ng Quran sa mga araw na to. Day 1 pa lang, gawain mabuti, no? So damihan na. At huwag kakalimutan yung on the 9th day, very special kasi ang laki ng gantimpala, no? On the 9th na gawin natin yung pag-ayuno. Pero of course, paano mag-start yung pag-ayuno? Sa 8 pa lang ng gabi, intention ka na. Para kinaumagahan ng 9, fasting na. Sa'yo pa rin yung order sa ako na pag-fasting na ng pajar. Same pa rin yun. Same procedure pa rin siya. Ganun pa rin siya. So, ito yung mga sabi natin na itinatagubilin na inshallah at makinig pa rin tayo sa magiging mga lectures. Actually, itatopic nila sigurado to. Mga khutbah. Inshallah clear. So, at least meron tayong kahit na to basic knowledge about it. So, close na natin kung wala nang katanungan para matugunan natin yung palaman. Sige. Ano? Sige na. Inshallah, okay. So, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, okay.